الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang paksa nating tatalakayin insyaAllah ta'ala ay ahkam, mga hukom ng pag-aayon sa buwan ng Ramadan. Okay? Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung mapapansin natin sa Islam, may mga batas na sinabi sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung una ay hindi siya automatic, ibig sabihin hindi biglaan na ito ay tinahrim, binagbawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa atin. Okay? Ibig sabihin nagkaroon ng pagsasagawa ng bitadarruj, ibig sabihin step by step ng pagbabawal. Okay? Katulad halimbawa, yung pagbisita sa libingan. Diba? Noong una, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay pinagbawal niya sa atin na bumisita tayo ng libingan. Then after nun ay pinayagan na tayo magbisita. Ganyan din yung sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagbabawal sa pag-inom ng alak. Diba? Sabi ng Allah, وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ. Una, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, La taqrabu as-salah wa antum sukara. Huwag kayong lumapit sa sala at kung kayo ay sukara, ibig sabihin ng sukara, mga lango, mga nakainom. Hatta ta'lamu ma taqulun. Hanggat sa para sabi niya malaman ninyo kung ano yung mga sinasabi ninyo. Okay? Yun yung unang batas, unang amar na Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ngayon ay nihaiyan. Ibig sabihin totally ipinagbawal na yung pag-inom ng alak. Okay? Ibig sabihin sa salaman yon o hindi sala, ipinagbabawal yun siya sa Islam. So ganun din yung dito sa pagsasabatas ng pagpa-fasting ay ganun din. Okay? Nung unang utos pa lang, ang unang batas ay pwedeng mag-ayuno at pwedeng hindi mag-ayuno. Ibig sabihin, optional lang siya. Okay? Yun yung unang panahon. Unang naisabatas yung pag-aayuno sa Ramadan noong ikalawang taon ng Hijra. No? Sana thaniya min al-Hijra. Ikalawang taon sa Hijri calendar. Sa buwan ng Sha'ban sa Medina ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tamam? At ang Rasul sallallahu alaihi wasallam siya ay nakapag-ayuno lamang ng 9 na araw sa Ramadan dahil siya ay pumanaw ng taong ilan? 11 sana 11 min al-Hijra. Okay? Sa buwan ng Rabi' al-Awwal. Okay? Pero yung day kung kailan siya pinanganak, hindi yun sabit. Sasabi na Yawmul Ithnain, pero hindi yun sabit. Ibig sabihin, walang matibay na dalil na yun nga yung araw ng pagkapanganakan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? At nung isinabatas iyon, yung pag-aayuno, ay maraming pumili. Ibig sabihin, yung iba, pwede silang mag-ayuno at yung iba naman ay pwede silang hindi mag-ayuno. Okay? At yung batas dati, halimbawa kung hindi ka mag-ayuno, ang gagawin mo lamang, ikaw ay magbibigay ng o kaya magpapakain ka ng miskin. Every day ay isang mahirap yung iyong pakakainin. Okay, yun yung unang batas na inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then after nun, ginawa ang pagpapakain, yung fidya na iyon, pagpapakain, ay para lamang sa mga walang kakayahang mag-ayuno. Katulad ng, alam natin na yung mga kibar, halimbawa yung mga matatanda na, hindi na nila kayang mag-ayuno, o kaya naman yung mga may mga sakit na malubha, ay sila yung dapat magbigay ng fidya. Ibig sabihin, kailangan nila ng magpakain ng isang miskin sa isang araw. Dito, sinalaysay, inulat ni Salama bin al-Akwa radiyallahu anhu
Sabi niya, kunna fi Ramadan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man sha'a sama wa man sha'a aftar. فافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم. Sabi niya, kami ay sa Ramadan, kunna fi Ramadan, kami sabi niya sa panahon ng Ramadan, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa panahon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ay sino man ang nais mag-ayuno, man sha'a sama, ay mag-ayuno, at sino man ang nais kumain, ibig sabihin hindi mag-ayuno, ay magpakain ng mahirap. Okay? Hanggat na ibaba itong hanggang sa dumating yung aya ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Sino man sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na masaksihan niya, maabutan niya, sabi niya yung buwan ng Ramadan ay kailangan niya itong pag-ayunuhan. So nung dumating na yung aya na ito, na binaba ng Allah subhanahu wa ta'ala, binago na yung batas. Na kung una, yung mga mga optional na hindi mag-ayuno, ang gagawin nila ay magbigay, di ba? Pero nung dumating na ito, ay inutusan na silang mag-fasting kung hindi sila kabilang sa mga matatanda o kaya naman ay mga may malulubhang mga sakit. Tamam? Bakit? Ano bang hikmah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam at ng Allah? Bakit ganun yung unang utos? Ibig sabihin, hindi agad inubliga sa mga kamusliman yung pag-aayuno talaga na ibig sabihin, wajib talaga agad mag-fasting. Okay? Ibig sabihin, walang optional. Hindi ka pwedeng magbigay. Okay? So bakit ganun ginawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ha? Meron mangyayakap pero mahihirapan. At maaaring yun yung maging dahilan baka aalis siya sa Islam. Okay? Ganun din actually, halimbawa kung merong yumakap sa Islam, hindi mo pwedeng sabihin mo, bro, kailangan 5 times a day. May 12 na rakaan na ratib yan. Mag-fasting ka ng Yawmul Ithnin, Yawmul Khamis, 3 araw sa loob ng isang buwan. Tapos doon, kung mayaman siya, magbigay ka ng zakah, kailangan yan. At maraming pang ibang mga pag-aayun, ibang mga gawain na uobliga mo sa kanya, baka yun yung maging dahilan na maaring yun yung iiwan niya yung Islam. Kaya nga sa pagta'lim, sa pagtuturo ng mga balik Islam sa kapatid natin, huwag natin agad sila, sabi mo, bro, kailangan agad-agad mamaya. Bitadarroj, sabi mo, bro, umpisahan mo muna sa ganito, after nun, ito naman, inshallah. Sabi mo, mahirap ito, lalo na sa'yo na bago ka pa lang sa Islam. Kahit nga sabi mo yung mga Muslim na, nahihirapan pa rin isagawa kung ano man yung pinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. So in that way, masasanay yung sarili niya hanggang sa makayanan niya na. Diba? Kahit nga yung mga born Muslim, sabihin natin, umatagal na sa Islam, kahit gayon pa man, ay mahirap pa rin sa kanila minsan nagampanan yung pagsasala ng 5 times a day. Diba? So yun. So sa lahat ng bagay, tinatatbik, ibig sabihin, pamantayan natin to yung pagtata'lim, pagtuturo ng step by step. Di ba? Halimbawa, kung nagturo tayo sa anak natin, turuan mo na agad basahin mo yung Quran, sabi mo, mag-fasting ka na anak. Hindi, di ba? Ano yung turo mo muna para makabasa siya? Arabic alphabet. Hindi yung bigyan mo ng mushaf, magbasa ka na dito. Alas. Mag-fasting ka na, sabi mo, ng 1 buwan straight kailangan. Sa sala ganun din, hindi pa siya akil balig. Sabi mo, kailangan magsala ka, kasama sa akin. Gising mo pajar. Magsama ka mag-tahajjud sa akin. Di ba? So, hindi ganun yung pamamaraan ng ta'lim pagtuturo. So, step by step. Di ba? So, ito ay mutabbak, ibig sabihin na-apply ito sa lahat ng pagkakataon. Tamam? Dito sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. At kung mag-ayuno, sabi niya, kayo ay mas mainam kung kayo ay batid ninyo. At iyan ay dahil rin sa kainaman at kaigtan ng pag-ayuno. Kasi di ba nung una, hindi nga inobliga, pero sabi ng Allah, wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kung sabi niya, kung kayo ay mag-ayuno, ay mas mainam yun sa inyo kung nababatid nyo lamang kung ano yung napapaloob dito sa pag-aayuno ng mga kabutihan. Okay?
Dito sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith na sinalaysay, ito ay takhrij si Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Sabi niya, "Qad ja'akum Ramadanun shahrun mubarak, iftarada Allahu alaykum siyama." Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'akum Ramadan." Tunay na sabi niya, dumating sa inyo ang Ramadan, shahrun mubarak. Ano ibig sabihin ng mubarak? Ito ay mabiyayang buwan sa lahat ng mga na buwan. Bakit? Siyempre, unang-una, kabilang doon, ito ay buwan ng Quran. Shahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Laylatul Qadr khairum, sa Laylatul Qadr, di ba? Di ba? Merong dito sa buwan ng Ramadan, dito yung tinatawag na Laylatul Qadr khairum min alfi shahr. Mas mainam pa sa 1,000 buwan. Di ba? At yung Ashrul Awakhir na ito, yung last 10 days sa buwan ng Ramadan, pinakamainam din. Di ba? At sa buwan na ito, yudha'af, ibig sabihin, tina-times ng Allah, dinodoble ng Allah yung ating mga gawaing pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tinawag na Allah na Shahrun Mubarak. At dito napapaloob din yung rahma ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung magfira niya sa atin. Di ba? Iftaradallahu alaykum siyamahu. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay inobliga niya sa atin yung pag-aayuno. Okay? So, ibig sabihin, ang fasting ang pag-aayuno, hindi ito siya sinasabi ng iba na voluntary lang. Mayroong mga voluntary na fasting, pero ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay wajib sa mga akil balig. Ibig sabihin, sa tamang 8 gulang at tamang edad na siya. Okay? At isinalaysay ni Talha bin Ubaidillah radiyallahu anhu, dumating ang isang A'rabi. Ibig sabihin ng A'rabi ay hindi taga lungsod. Ibig sabihin, hindi siya taga nakatira doon sa lugar na iyon. A'rabi tawag sa kanya. O kaya naman sila yung mga nakatira sa gitnang disyerto. At tinatawag silang A'rabi. Sabi niya, dumating sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, yung A'rabi na ito, sabi niya, "Akhbirni ma faradallahu alayya min as-siyam." Faqala shahru Ramadan. Itong A'rabi na ito, sinalaysay ito ni Ubaidillah. Sabi niya, Talha bin Ubaidillah, sabi niya, na merong dumating Arabi sa Rasul sallallahu alaihi wasallam at kanyang sinabi, "Sabihin mo sa akin, ya Rasulullah," o kaya ipabatid mo sa akin, sabi niya, kung ano ang inobliga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa akin na ayuno. Sabi niya, Shahru Ramadan, Shahra Ramadan. So, ang inobliga sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Tamam?